This presentation is geared to showcase the hardship, sacrifices, and dedication of Security Department. This is not to malign any individual, government, and private organizations, but to share one's experience during the event. Pag nandito ka na sa Manila, mga lods, huwag kang titingala kasi para ka probinsyano. Ang taas naman. Nasa Metro Market po tayo. E6. Meanwhile, tawag sa akin. Hindi naman nag-take. Good morning, gentlemen. Today we are gathered for the performance review and for the performance review of the security department. But first of all, let's start the meeting with a prayer. Please guide us. Thank you, Lord. Father, Son, and Spirit. Mark A. Sir George and security operations managers of our security providers. SASCOR Security and Unified Forces, Chief Security Officers of Military 10 Stores. Good morning. Before we proceed to the program proper or meet our performance review, may we call on our Vice President for welcome muna. welcome. Welcome muna ni George. Yes, for welcome remarks. Sa host. May we call our Luzon Security Manager, Mr. George Mangrao. Good morning, everyone. Morning. Sir. We are very grateful for this very rare annual performance review once a year. We are grateful and let's take this performance review and strategic planning as an opportunity for us to celebrate the wins during the past year. Celebrate natin yung mga accomplishment natin, and at the same time, for us to balance everything, we do not only celebrate, but we also take a look further doon sa ating mga so-called failures during the last year, and from there, we take that as a part of our learning process to further improve. Ano pa yung mga bagay-bagay na pwede natin improve sa ating security operations, and of course, para na rin, para na rin sa tuloy-tuloy na improvement ng security service natin sa ating company. Again, I would like to thank everyone for taking the time na pumunta rito and to present to each other yung ating accomplishments. I would like also to welcome everyone, especially itong ating mga operations officers from our region, si Sir
Luis Villamor from SASCOR. Welcome, sir. Si ating also from operations, sir, ano? Si Mr. Lester Fernandez. Welcome, sir. Sir Edwin Ortego from Unified. Welcome, sir. Sir Jack Dublas and si Sir Rio Rubiso. We are looking forward, no? Dito, mamaya, individually per store, mag-represent kami again kung aming naging performance for the past year. Siguro, if may time, konting analyzation kung how did we arrive to such accomplishment, then of course, makikita again natin yung ating mga failures and what lessons can be derived from those failures. And pagkatapos namin, kaya naman, gusto rin namin makita, gusto namin ma-observe kung anong klaseng perspective, how do you perceive yung operations ng security sa mga detachment in the perspective ng mga security providers like you. So, para ma-further natin yung ating harmonized effort in developing our security operations. Again, welcome and looking forward sa ating fruitful performance review and strategic planning today. Thank you very much. Thank you, Sir George. Ilan yung ganun? Sir. Ilan yung Apat, sir. apat na plus dito? Okay. Ilan yan? 16 or plus zero? 8 na sa din. Ganito, lahat. Cluster yung cluster yung Wala sa sa'yo. huli. Dapat talaga yan ako. Next to give his opening remarks, may we call on our Vice President for Security of Big Sam Development Corporation, Brigadier General Alan Arrojanos. Kids, gentlemen, kids. So, first of all, I want to acknowledge our host, Mr. George Mancao, the Regional Security Manager for Luzon. And of course, I'd like to mention my staff who is here, who are here. Mr. Raymond Padillo, the Corporate Investigation Officer, and Mr. Rodriguez, Corporate Training and Compliance Officer. So, as you know, go along Mr. Dio Bokov, the governance, which is he is in charge for how to manage, oversee the performance of our security functions. But also like to acknowledge my driver, my brother-in-law, Mr. Noel Butlo, but he is on shift from a cruise. So he is serving 800 to 2,000 tourists in a ship. So nagbakasyon siya. So sinama ko na ito pagkapunta. Natuwa mo kami. Ito na sa training. And most importantly, our partners in security, SASCOR, headed by Mr. Luis Villamor and Mr. Fernandez. So welcome for this activity. And from the Unified, Mr. Edwin Ortego, Rio, John Rublas. So welcome to this activity. And our main actors for this activity are the Chief Security Officer or the supervisors of each stores with clustering. And for the information, we have 4 attendees from as far as Angeles to Bicol, because it takes time for them to travel, to apply, and it is just practical that they will be also attending from virtual. So, kayo dyan, narinig niyo ako? Thumbs up. Okay, good.
So my message is this. This is second time annual upon my takeover last year. Medyo may initiative at may pundok yata noon si George. Kaya doon tayo nag-performance sa Diyos ha. Okasyonal. So ngayon, because ang budget limited, so dito lang tayo sa CTO, sa MCO. Yung sa Visayas, which we conducted last 27 January, so doon kami sa CTO, sa Cebu Principal Office. Dito, Manila Principal Office. So, the intent of this activity is to have our performance review for the last year 2023. So, we need to know what are the accomplishments, what are the concerns encountered, and of course, your recommendation. So far, upon my assumption, we are smooth sailing. No? Kita ko, wala tayong problema, walang aksidente, walang major catastrophe, walang bagyo. So far, so good. But it does not mean we are relaxing because we never know. Situation is evolving. Example, yung mga nangyari sa Cebu na nandito yung big store is one, then across the street, nandoon yung early morning robbery. Mga expert talaga yung kuwan. Buti lang hindi nagkaroon ng barilan. So in-anticipate na namin yun kung if ever magkaroon ng barilan doon sa street, tapos pupunta doon sa store, kuwan. So malaki ang kuwan. Malaki ang implication if ever. So dapat palagi tayong active, proactive. So if you notice, anything incident na mangyari anywhere, mga involving security guard from other store, from other, and of course the stores mismo, uban, we issued memorandum reminders to one. So, for this matter, ano yung latest demo ko na nakabasa, baka mo pumunta na ka dito, tapos hindi ko before ako nagkuhan, umalis, kahapon, nag-issue ako ng reminder kasi malaking implication. Para malaman natin sa lahat. George. Nasunog yung internet, sir. Oo, correct. So, yung isang store doon sa Samar, meron siyang napansin sa kanyang manager, mismo sa store. Yung mga gamit, nandun sa bahay, mga kuhan, nagre-renta, tenant, nagre-rentas tenant, hindi rinimit yung rentals. So ngayon, nagduda yung regional manager, yung counterpart sa outside Cebu. So, sinabihan niya yung security officer, ipasurbilas mo ngayon, conducted mo ngayon ng discreet investigation. So, anong nangyari? Na-burn out. Pumunta yung kinonfront yung regional manager sa store manager. Wala ka naman tiwala sa akin, bakit? Ang Diyosas tayo nag-awol. So, kaya hindi na nag-report. Pero malaki ang damage na pa niya. Pero mo yung mga rentals, yung mga gamit sa tindahan at sa bahay. Kasi nakita ng mga employees nag-birthday siya doon. Tapos sa nibita, bakit nandito yung as simple as electric fan? So, kaya sa stock house sila, nandito So ngayon, nagreklamo yung manager, bakit nalaman ng store manager na pinasurveillance niya. So pinambestigahan lang namin. So tinanong namin yung chief security na sinabihan. So nangyari pala, habang silang nagdi-discuss sa team niya, team leader, civil operator, at siya, gano'n, biglang pumasok. Tapos nabanggit yung pangalan, nakarinig ba ng kuwan? So doon nagsimula. So hindi pala yun nakuhan talaga na lost talk yung kuwan. So for that matter, sabi ko nga, that was the second time. First time, head mismo ni kuwan, President, CEO, Mr. Alberto. Ginamit yung posisyon niya, hindi siya papasok sa mga opisina, office hours, naglalaro ng badminton, tapos mag-approve sa sarili, overtime ako. Eh, siyempre, napansin ng HR. So, ang HR naman, lumapit sa amin, pumunta doon sa manager. Sabihan,
sir, investigahan mo nga ito, kunan mo yung CCTV. So, out of nowhere, basta ang investigation, meron talaga tayong the other side, di ba? Tanungin natin kung totoo ba ito. Hindi ba nagsabi yung HR na, sir, huwag niyo ipaalam na investigahan pala. So, nalaman niya, siyempre, kinausapin. Magkaroon tayo ng interview ha, mamaya, investigation. So, galit na galit yung one. Yung aide ni Mr. Manuel, to the extent, nag-resign na lang siya. Hindi na lang pumasok. So, yun ang isang kwan. Kasi sinabi namin sa HR, sa sunod, hindi naman pa yan, fact-finding lang yan. So, dapat, sabihan nila na, discreet ito ha, tayo lang nag-alam. Hindi ba sinabi sa walang guidance, kasi sa atin, hindi natin ang fair play, the other side. So, for that matter, kung meron tayong surveillance, investigahan, dapat discreet. Si ISO, pati yung team leader, contest trusted. So, nandito naman si George, siyempre, ang pinakakuan dyan. Kailangan talang proper supervision. So, naintindihan. Ako rin, narinig yun dyan sa virtual, ha? Dahil may mga instances talaga na mayroong internal violations. So, magpakandak ng inquiry. Hindi naman IR kasi ang magkandak talaga ng kuan dyan, disposition is the human resource. Then, as we go along, siyempre, nalaman natin 2023, hindi tayo kumuta ng kuan. Kasi mataas yung target eh. Ang target based sa 2022, pero nalaman yung sa operations ang target ng kuan is may election kasi sa 2022. Kaya malaki yung buying capacity ng mga tao. National election. Yung 2023, meron nga election pero local. Walang ano, hindi mo pa yung mga buying capacity. So, hindi na-achieve yung target. So, hindi na consider yun na may election tayo pala. Dapat, i-equal na nila. So, additional duties din, binigay sa atin na yung ating holding company, mayroon pang isang subsidiary. So, the information sa lahat na ito ay Pacific Mall. Dati natin, hindi kasi binigay sa akin yung clear cut kung ano yung treatment o relationship sa Pacific Mall. So, meron tayong tatlong Pacific Mall na mayari ng mga guys sa Lucena, sa Legazpi, at saka Mandawi City, Cebu. So, isa sa mga bagong key performance indicator ko na i-collaborate yung security. So, kung nag-call ako sa manager sa Cebu, kuha siya dahil wala silang security officer, head guard agad. Kasi yan ang isang problema namin. Sige, basta ako. Ikuha natin. Hopefully, dandaan natin ilayason yun para maganda ang performance. Tama-tama, nag-request yung DFA kasi nandun yung consular office sa Pacific Mall. May ibang threat sa ibang lugar. So, nag-request na ng enhancement ng mga security measures. So, inatasan namin yung security officer doon na i-coordinate sa Pacific Mall, sa DFA, at sa mga head guard, paano i-enhance yung security protocol, especially sa mga bomb threats o whatever anong accident. Importante, mayroong layas mo rin kasi dati, wala pakialaman yung Pacific Mall at saka yung Metro. Yung Metro naman, nag-rental din yan sa Pacific. Pero gano'n din yan. Isang mga may-ari. So, napakita natin yung natin ito. Yun din, yung mga subsidiaries. Yung wala. Ulitin ko, meron tayong Metro sa retail, meron tayong World Bank, meron tayong Top Properties, meron tayong Benelux, meron tayong Grand Holiday at Pacific Malls, at saka yung mga anak affiliates, yung mga negosyo ng mga anak na mayari. So, yan, isa sa corporate yan, isa sa quarter, 90% sa trabaho namin sa corporate dito sa Metro. Kasi mabilis yung mga kuwan eh. Pero, once a month, magmi-meeting ako sa mga security manager sa major subsidiaries ng holding company. So with that, I would like to end yung bago ko ipalabas. Itanong ko lang, anong sa side, ano ang definition sa security? So, tingnan ko yung, how do you understand sa SASCOR?
Tingnan ko nga, how do you define security? In your own words, in yung pagka-understand. Mr. Luis, okay, how do you define security? Nasa security industry tayo. Dapat alam natin kung anong definition sa ating sarili. Ay, sa purpose nito, later on, ipalabas ko, karoon tayo ng common understanding. Dagdag kalaman natin kung ano talaga meaning sa security. Then, ano meaning sa safety? The state from safe sir from any hazard, danger, and anything. Ang ano nga yan? Ang security. Okay, ulit. It's a state of being safe. State of being safe Sir. from hazard. Yes. Okay. Mga 60% passing. 10% lang sir. Sa kung naman? Verified. Kailangan verified. Ano ang security? Ano ang safety? Nasa tayo nasa industry tayo dapat alam natin yan. Tanungin tayo. Anong meaning? Anong ibig sabihin pag security or safety? Isa na ka, di same pareho? Sir, yung same lang sir, sinabi ko sir, the free from hazard. Free from hazard pa rin. Yes, sir. Kapiin ka. Ay, definition, ibang definition. Free from danger. Danger and hazard. Saka sa safety naman sir, yung standard, yung safety natin, sa kabilang na rin po sa security at for standard po sa Okay, so yan, mga 50%. Dito tayo sa ating kuhan, dito sa Tagalasol, dito si Edo, nag-iisip ito. Ano ang magkaintindi mo sa security at safety? Security sir, per se, security is the freedom from fear or danger. Freedom din. Security yun. Then, Safety is the pareho na sila. condition of people. Hugot pa, Identification of hazards and how to maintain Hazard. So yan. So hirit, wala, 30% yun ba? Sige, sige, paki-plus. So ito, nasa virtual ha. Downhill sir. So ito yung gusto kong iparating natin. We are in the security business. So, we should have a common understanding. I-open mo na yung yung nasa USB. I-open mo na yung sa screen. Yan. Tapos share. Tapos i-share mo. Yan, full screen mo. Yan ang pinagmalaki. Nakita pa nila sa Kita yan, share. So, ito yung gusto kong ito natin na i-simplify natin ang ating common understanding, no? Yan, good. So, the difference between security and safety. So, gusto ko ito yung common doctrine natin sa MRSGI para alam natin yung ginagawa. Ang ibig sabihin ng security, it is defense against crime, vandalism, theft, and attacks by individuals or crime syndicate. So, kung meron kang depensa niya, it is more or less security. While safety defines as protection of life and assets against fire, devastating accidents, and natural disasters. So, ang key distinction between security and safety events is the cause. So, ang cause, accidental, unintentional, or natural disaster, abnormal events, yan ay safety. Pero ang cause natin, kung malevolent, intentional human cause of events, it is security. So, yung mga security measures, it is against sa human-induced activity nga mga shoplifting, shooting,
While sa safety, yung mga measures na gawa natin, it is focused for the protection of life against accidents, natural disaster, fire. So hopefully, ma-internalize natin yan para tayo sa MRSGI, pag sinabing security, yan ang pumumpa natin, definition. Nagpaplano tayo para maging secure para sa mga tao na magagawa ng masama. Nagpaplano tayo para maging safety para maprotektahan ang asset at saka mga stakeholders sa atin sa mga natural disasters, fires, at saka devastating accidents. So ito lang yung gusto ko. Pinarating ko na rin yung Visayas o Visayas sa Luzon, isa na yung understanding natin dyan. All others, maraming definition sa security. Pero tayo, dito lang tayo, i-simplify lang natin para meron tayo common understanding. I hope na with this activity, na makuha natin yung performance natin sa as store or as security officer sa isang big store, hypermarket, or place and leasing clusters. Dahil I am required to report monthly sa ating chairman ng Big Sun, Cape Fornes, ang chairman ng MRSGI, kung ano yung accomplishment natin. Ilan na yung ilan na yung na-settlement, ilan na yung kaso. So, kaya makulit kami na kami nagre-report sa taas. So, it is also our hope na kahit walang accomplishment o walang apprehension, i-report nyo lang para may tali kayo mag-check. Then, iba rin yung sa agency na kung merong mga initiative yung guard ninyo, i-report nyo agad. So far, wala pa tayong na-award na security, no? Guard? Wala pa. For this year. So last year, nagbibigay kami ng mga nag-great accomplishment ng isang security, but we give it to the agency, yung task, then bago ibigay sa individual. Hindi namin i-release agad sa individual guard. Tadaan mo na, para magdagdagan nyo. Yung gift check namin, 1,000, o baka meron kayong additional cash. Kasi sa aming mga nais-nais na accomplishment, hanggang gift check kami, individual. So baka sa security agency, dagdagan nila ng cash. Anyway, that's all. I hope we can have a fruitful day. I'd like to also to your indulgence dahil I am reporting. Hindi by next month, maputol yung pension ko kung hindi ako mag-report ka sa GSQ ngayon. So sila si Mark ang mag-assist. The head is the regional. Dahil pala matapos ko agad, makabalik agad ako. So after report lahat, pati yung virtual, magkaroon kayo ng practical exercises. So, it's up to the regional manager, di makita-kita tayo dito, i-report ninyo yung PowerPoint, kung ano yung na-observe ninyo, ano yung gusto nyong ma-recommend sa security system. So, maraming salamat at we have a wonderful day. Thank you! Sige, sinong one? Take care. Number one. Security, si SASCA Security Agency. So, sa shoplifting apprehension, equivalent is 42. So, 14 sa legal and 28 sa minor. So, dito kasi hindi ko na mas sure yung per item kasi masyado nang mahaba. Ang ginawa ko na lang is per department. So, siya po yung mga department na mas pinakamarami na nakuha ang item for the year of 2023. Okay, so the total amount of stolen items, 44,204.65. Kape kayo, sir. Tugnaw kayo, sir. Ano pa kainin? Nasa Cebu ka? Sir, pangalan? Naglanilya, sir. Security planning. 2024. Nakikita ko sa virtual? Nakikita? Naririnig din yung boses? Kita. Kita tayo, narinig din. Okay, ito yung main entrance namin sa
maintenance ng Alabang S9. Alabang sa Potter. Motor and Alabang main truck. Sa gilid lang yan ng ano, ng maintenance. Grill. And then part electric grill. Tapos part yung sa Malaysia namin is last September 16, 2023. And pwedeng ilipat siya. Ano to eh? Tingin na eh. Doon na lang sana sa Marisa. Sir, wala kang analysis mo sir ng last pikas. Yung ano namin, Recommendation? recommendation, hindi lang nasama eh. Ang Assessment. Hindi nakaplas sa screen. May kasi wala pa. Sir George, pag mag-file din sila, pupuntahan mo kada store, every store, dili lang. Sa safety. Sa safety na yan. May safety manager dito, wala. Para kung katulad ng may Sir George? Sa kay... Na may alternate si Juan dito, Sir George? May alternate si Sherwin? Conrado, wala. Joel. Hindi ba sa si Joel? Sa Joel. Parang Joel ako. ano lang gawin, wala daw papel, verbal lang. Verbal lang. Coordinator. Coordinator. Safety coordinator. Siya yung... Pero walang papel. Charge dito. Inassign. May speaker kayo tayo pwede magamit. May nahiraman dito. Nakano po siya ng dito sa Luzon? Ano, verbal lang yan. Kasi po ba sir, ganyan ba? Challenge din sila sa filing of cases. Wala. So far sa Cebu, wala. Wala eh. Kasi Kasi malapit yung target sila, makakuha kagad sila ng section kung kailangan nila. hindi naman required sa talaga na ano, na to date. Yung ibang judge gano'n, Oo. ibang judge kasi may Pero ang hinihingi ng judge na existing na nandyan na security. 2003, 2004. ang gamit ba namin 2017? 70. Yung sa inyo dito? Oo. May bago na siguro yun. Bigyan mo kami yan. Pag-ibig mo kami sa iyo. Sabi niya, para dalhin namin. Nagsabi 2017 kaya kami laging kinakistyon. Pero kasi sa mga course. Kaya tumaning na. Pero sa Sabi, may bago. 2017. Yung 2013, nakuha ko yung naghingi nung doon sa kuan. Mayroon na. 2023. Bigyan mo kami. Sir, recommendation lang sir yung sa namin, sa under construction namin na BPO o call center na magkaroon ng ano sir, 24 hours guard yung BPO. Kasi sir, linkage kasi sila doon sa amin. So, meron na sariling entrance eh. May sariling entrance na yung BPO. Doon sila pumapasok yung exit. Then, siyempre, third floor lang yun. Under construction yung fourth floor. May W1 pa rin na ongoing construction. So, yung pasok yung mga BPO. And then, sana magkaroon ng security guard yung entrance exit nila. Iba na yung kuan. Iba na yun, sir. Under communication. Tenant na Tenant yun. yun, sir, tenant. Under communication naman kami ng BPO. Kaso nga, wala sila malalagay. And then, through si store manager, sabi ko, sir, dapat pupukin natin sila, sir, na magkaroon sila ng security dyan 24 hours. Sa ibang company. Sa tenant natin, Tenant sir. natin. BPO, sir. Yun yung entrance and exit nila. Kasi nga, dapat pasok yung empleyado nila. Okay. Kaya dapat nala-check na maayos. And then ito yung summary. Okay, yung mga huli namin sa mga empleyado, ito lahat security, yung mga chatting, yung mga ating proper uniform, so lahat yan nililipid security agency, including reliever.
Sunday and average daily foot traffic na 1,506. So, na 50% ng customer namin ay Chinese. Store map namin. Yung barangay hall is nasa 20 meters lang sa likod lang ng mall natin. Then, station 11, nasa 300 lang guys. Katabi lang din ng mall yung mga guys. Then yung mga fire truck, actually tatapag to parang may fire truck naman dun sa doon. Mga volunteers. Then yung hospital is nasa 1.3 lang din yan. Mother, child. Kaya naman yan, sir, yung UPS, sir, madali i-replace yan, sir, pag CMIS. Kung sa may yung So ilaw, ngayon, sir, ang daming email UPS doon. Kuha, CMIS. Leo na Rodriguez sa Metro Rated. Hindi pwedeng ano yun. Kasi bayad sa amin yun lahat eh. Ay, ikuan na nila. Ayan Ito naman. tulad sana nung Kenti Pool, maganda yung Kenti Pool. Malaki na. Mark Leo na Rodriguez. cellphone number sa lamang. Oo, Isipin mo yung UPS ko doon, isang Ako, ito, isang UPS, isang DBR, isang UPS. Nag-iisa, apat naman po ang city nun eh. Kasi nakapekto pagka Pag brand out, at saka naman, Mark Leo Rodriguez. sisira yung mga camera na. Camera na sisira, camera. DBR. Camera na sisira. Oo, camera. Kasi sa PUE sila eh. Dapat yung PUE nila may ano yun eh. Ay, hindi. Iba sa camera, Yung sa DBR. walk shot. Buwak sa mura kayo eh. Ang nalog pa rin sila. Monitor lang at saka NBR ang lagay nyo ng ano. Oo, yun nga yung UPS. Kaya lang ano, plug plate, nasisira din yung UPS. Kaya baka medyo mas mabigat na ano. Mga ilang percent na ang rotation sa guard nyo? Wala pa Complete yan. na kami dyan. Complete na? Mas may extension dyan sa... May aso rin discussion Ay, Hindi, yung haba ba ng rotation na, di ba 6 months? Pwedeng... pwedeng i-7 na. Okay, mga ganun. Pero pwede naman silang babalik sa previous nila na ano? Natin baka kasi misguided eh. Kasi yung 6 months na rotation, hindi yan rotation. Ang policy kasi is dapat hindi magtagal ng 6 months ang isang security personnel. Yung rotation na ginawa natin, yun yung ano natin eh, yung parang initiative natin para kahit paano makip natin yung mga guards natin na maganda ang performance. Para, Initiative mo na sa GCSO yan? Pero ang pinaka-idea niyan, ang pinaka-policy diyan, walang tatagal ng over 6 months sa isang store, sa isang facility. Ganun. Hindi ibig sabihin na after 6 months, Lilipat na dyan. ay lilipat ka. 6 months, wala ka dapat yan. Kung ililipat ka, okay. Kung hindi ka ililipat, Okay. mas problema ng agency yun. Initiative niya. Okay. Okay. So yung attendance, Sir, nag-text ko sa mga sir. Mo ni? Presentation ka? Huwag kang kakalimutan yan. So, I would like to present the Supermarket Monaga H Plus Security Department. So, first, we will start with first check-up. Supermarket Monaga is located at Zone 5 in Sector 2 ng Pangalitan Drive, Cavite. It was established on July 8, 2015, which is almost 8 years and 8 months operating. Supermarket Monaga is a standalone building with floor total area of 9,225 square meter, lot area 7,448 square meter, 25 square meter, with net selling area 1,318.52 square meter for general merchandise, with additional 600 square meters. And then for Mr. DIY, we have 1,613.52, and for supermarket, we only have 1,061.6 square meter. Then access point, main entrance, exit, and employees entrance loading receiving. And the parking area is solely managed by Supermarket Monaga, with 4 tenants, 148 employees as of this February 16, 2024, as of this date. So with 49 direct, 85 concession, and 3 housekeeping, and
and 11 PSA. Next is the customer traffic count. So, as you can see, mas mataas ng customer traffic count this year compared on mas mataas ng customer traffic count for the year 2023 compared sa 2022. We have a total of customer traffic count in 2023 of 622,239. With the daily average customer foot count 2,356 and monthly foot count 70,690. With a total customer traffic count for the year is 622,239. So, mas mataas yung year 2023 compared sa 2020. Store proximity from yung CCTV cameras, dalawa. And then yung deployed security personnel, we have perimeter, main entrance and exit. And then Sa mga merchandise natin, 1 free parking, total number of employee at off, 2024. Kung maging 32 regular employee, sabihin ito concessionaires,